lagi namin ginagawa ito sa reading session, ano? Bumati tayo sa ating mga grade 10 na makakapanood nito or makakapakinig nito sa kanilang free time. Ikaw ang nauna dito, Regan. So, bumati ka muna sa mga grade 10. And, syempre, sabihin mo rin kung sino yung advisor mo, no? Hello po. Ako po si Cleric Andales po, na 10 Amethyst po. And, ano ba yan? Ang advisor mo, sino? Answer. Si Sir Eloy po. Yes. Eloy Flores po. Sir Eloy Flores. Sir Eloy. Thank you. And we Opo. also have Yuna. So, Yuna, Hello po. Ako po si Yuna S. Olivar, grade 10 Aquamarine Advisor po si Ma'am Dime. and we have Miss Riel. Hello po, good afternoon. Ako po si Riel Valera, 10 Amethyst, and teacher ko din po si Eloy Flores. So, there's Frank from Grade 10 Diamond. Hello po sa lahat. Ako po si Frank John Hercules Asuncion, 10 Diamond, Advisory Class of Sir Mark Mojica. Thank you po. And Joey Francine from 10 Diamond as well. Hi, good afternoon everyone. My name is Joey Francine Ibanez from 10 Diamond and advisor ko po si Sir Mark Mojica. And of course, we have Anara. Afternoon po sir, ako po si Anarjane Cortez, 10 Amethyst. Advisor ko po si Sir Eloy Flores. Exactly. And so, guys, we have Sir Raymond as well, one of my colleague in English department. And good afternoon, students. Actually, I'm glad at parang lucky na rin kasi may program na pagganto si Sir Van and I think informative tong oras na ito. Yun lang, sir. So this day, malalaman natin kung ano yan. Magbabasa tayo ng isang poem na napakaikli lamang. And also, magbabasa tayo ng sample literary critic para yung mga susulat ng reader's response, hindi na sila mahihirapan. May makikita silang pattern. Sa reader's response, ang maaari nating unang tanong, ano yung una mong naramdaman nung nakita mong may literary tayong i-critic? Pag sinabi nating mythology, ano yung nasa isip nyo? Sir Frank here, sir. Frank? Sir, yung nasa isip ko po kapag mythology, sir, full of information and learnings, lessons about something, sir. Wow, that's a positive remark, Sir Raymart, yung binigay ni Frank. Let's have Joey, friends. Ako pong pakiramdam, parang intriguing po yung story. Kasi yung nga pong story na yun is about value of moderation and listening to elders. Parang madami po tayong makukuhang lessons dun, sir. Exactly, And Sir Raymart, O sa literary work, ang ako kasi as a reader, ang pinaka hinahanap ko kasi is the message and the relevance of the story or of the literary work to my life or to my own experience. Kasi kung hindi naman siya relevant or related sa buhay ko or nangyayari ngayon, parang hindi ako magkakaroon ng interest. So that's very well said, Sir Raymart, So, may natutunan tayo kaagad kay Sir Raymart, mga grade 10 na makikinig nitong podcast na ito, Yeah, importante yung yung liberal use sa gagamitin niya sa pagkatao mo, saka yung practical use. Some major ideas of reader's response approach. A literary work is useless if it is not read and act by a reader. The reader makes sense of a literary work. Alright, so Tagalogin natin to, So, as usual sa reading session, tinatagalog natin yung mga major ideas. Ang reader's response daw, ang literary work, kung hindi babasahin ng reader, wala lang. So, meaning, kailangan ng literary work, na short story, ng poem, ang isang reader. Kung wala ang reader, wala lang yun. Ng mga sulat lang yun, libro lang yun, or stories lang yun, or tula. Miss Riel Valera for number 2. There is no single interpretation of a literary work. Interpretation daw, sabi, no single interpretation. Hindi pwedeng isa lang ang meaning ng literary work. So, halimbawa, nagbasa ka ng Daedalus and Icarus,
Hindi mo pwedeng sabihin, eto lang ang meaning nito, wala nang iba pa. Alright? So, sabi ng mga reader's response critic, maraming meaning ang isang literary work. Miss Cortez, for number 3, to read it. Number 3, readers make meaning of the text in 2 ways. One, based from the assumptions of their institution and cultural group has taught them. Number 2, based from their own experience. Pag binasa po nila yun, sir, kung ano po yung maaari nilang nagatnan or yung tingin nilang idea po nila dun, sir. Yung tinutukoy ni Anara, yung number 2, based from the reader's experiences. Pero may isa pang pinanggagalingan, yung base sa natutunan natin sa ating lipunan, sa pamilya natin, sa grupo natin. So, yan ang pinanggagalingan ng pag-i-interpret ng mga reader. Pwedeng personal, pwedeng kung ano yung sinasabi nung lipunan niyang kinabibilangan. So, sa mga nakikinig na sa atin, yan po ang mga major ideas ng reader's response approach. Sir Raymart, ito po yung mga some conditions. Pwede po bang kayo ang magbasa nito, sir, and magbigay din ng thoughts? The reader must be literarily competent enough to understand its elements, and the reader must be critical enough to relate his or her own experiences and thinking. Literary criticism na to, class, ang prerequisite or ang requirements niya talaga is para kasing high high learning na to. Kasi criticism na tayo, magki-criticize or magki-critic na tayo ng isang paper. So, ibig sabihin, the teachers expect students or learners na marami na siyang knowledge or theories or basic information about the things na kailangan ng isang literary criticism. So, hindi na tayo babalik doon sa ano ba yung mga elements ng short story, ano ba yung mga elements ng poem, ano ba yung rhyme, ano ba yung structure. Dapat, required na siya or alam na natin yung mga bagay na yon kasi yun yung kinakailangan para tayo ay makapag-criticize ng isang literary. Meron tayong alam sa formalists, mga students ng mga grade 10. Kailangan alam niyo na yung structure ng story, ng poem, yung climax, yung mga characters, plot, mga narrator. Pero nangangailangan pa ng kulay blue, kailangan critical ka mag-isip. So thank you very much, Sir Raymart, for the input. Punta naman tayo sa goal. Ano ba ang goal ng reader's response literary criticism? Let's call Frank to read for us, Yes, sir. The goal of a reader's response literary criticism is to explain what are the effects of the literary work to the reader and what brought those effects. Okay, Po sa isa, sir, yung explain what are the effects of the literary work to the reader. Kailangan po ma-explain po kung ano po yung mga epekto nung literary work like poem, story sa reader. So, kunyari po, nagbasa po kayo ng poem or story, sir. Paano po ito nakaka-apekto sa iyo, sir? Kung gagawin niyo po ba ito, sir, or susundin niyo po ito, sir? Yung literary piece, may epekto yan sa reader. Pero ang reader, siya ang gumagawa rin ng kahulugan. Para silang may epekto sa isa't isa. So kung reader's response, didiscuss mo kung ano yung naging epekto sa'yo. Mas maintindihan natin itong goal na ito kapag nagbasa na tayo ng poem, nag-discuss ng mga maikling tanong, and then nagbasa ng example essay. So simulan na natin. Cleric, pwede bang pakibasa mo yung unang part ng tula? I stand on the cliffs with my son. Next to me, this island, our prison. Our home and every day we float and seek out at the sea. This place is all is ever know. Parang nakakulong po sila sa isang prison ever since po. Tapos yun na lang po yung parang naging buhay nila. Nakulong sila, itong dalawang to, nakulong ni King Minos, And si Daedalus siya ang pinakamagaling na inventor during that time. And yung bata naman, anak niya, ang pangalan na is Icarus. Yan. Alright, let's read the second one. Let me call Joey. But I've got plan, some wax, some strings, and some feathers I stole from the birds.
We leapt from the cliff and we heard the wind sing a song too perfect for words. With limited resources po, gumawa ng paraan si Daedalus para makaalis po sila dun sa lugar na yon. With some wax po and strings and some feathers po mula sa birds, ayun po yung pinagtagpi-tagpi niya upang makabuo ng dalawang pair ng wings para sa kanila pong dalawa. Exactly. And we continue. Let's hear from Anara. Son, please keep a steady wing. Know you're the only one that means anything to me. Steer clear of the sun and you'll find yourself in the sea. All right. So, ano ang payo sa kanya ni Daedalus, Anara? Yung payo po dun kay Icarus is steady lang po dapat yung paglipad niyo po, sir. Wag po aangat or bababa masyado. Mhm. Exactly. Kung masyadong nakadikit ka do sa sa dagat, wag din masyadong nasa taas at malapit ka sa araw. Kailangan nasa gitna lang daw. So let's ask Cleric, or Regan to read the next part. I let out a cry will make the mainland by noon. But Icarus climbs higher still in the sky. Maybe I've spoken too soon. Lumipad pa po pataas po, sir. All right. So napaka-delikado nung ginawa ni Icarus. O son, please keep a steady wing and know you're the only one that means everything to me. Steer clear of the sun or you'll find yourself in the sea. Napayuhan siya ng kanyang ama. He was being given instruction. It's a matter of life or death kapag hindi sinunod to instruction na ito. Don't you look at your wings, they're coming undone. They're splitting at the seams, steer clear of the sun. For once, won't you listen to me? Nagpatuloy siya pagtaas and then nasira yung kanyang pakpak. Oh God, why is this happening to me? All I wanted was a new life for my son to grow up free. Now no, you took me only thing that meant everything to me. I will never fly again. I will hang up my wings. Bumulusok siya sa tubig at namatay siya. So that's what happened. Pagtulong-tulungan natin sagutin yung mga tanong na ito. So, number 1, how do you feel after reading and reflecting about the poem? Yuna. So, sa akin po, sir, kailangan makinig lang po tayo sa magulang natin kasi kasi alam po nila yung guide kung saan po tayo patungo. Yun lang po. Pwedeng yan, So, reader's response, yun ang response ni Yuna, Yan. Let's hear from Cleric. Parehas din ba yung response ni Yuna? Hindi po, wala naman po nakakasama sa sinasabi ng ating mga magulang. Okay. And question number 2, maraming ideya dito sa sa story na to So tanungin natin si Sir Raymart actually hindi lang obedience yung nandiyan. Ang ganda nga nito kasi parang relatable talaga siya sa grade 10 kasi as we grow up or kapag tayo ay nasa stage ng puberty, nagkakaroon na tayo ng sarili nating philosophy, nagkakaroon na tayo ng sarili nating pananaw or paninindigan na sometimes against na doon sa pananaw ng ibang tao. Just like Icarus, yan siya ng tatay niya na wag nang tumaas pero yun yung ginawa niya, parang hindi siya nakinig, di ba? Kaya nga listening to elders. Pero kasi normally nangyayari siya as we grow up na sometimes kasi nga nagkakaroon tayo ng sarili nating pananaw, minsan kagustuhan na hindi natin nasusunod yung magulang natin. Thank you. Frank and Nara, let me ask you, si Frank muna, ilang response na yung bigay sa atin ng mga kasamahan natin ngayon? Yung response po, sir, sa sharing of thoughts sa number 2, sir, is dalawang idea na po yung nabibigay, sir. Yung first idea po, sir, yung obedience, sir. Yung pagiging obedient po sa mga nakakatanda sa atin, sir. Tapos po yung sinabi po ni Sir Raymart, sir, yung second po, sir, na is kapag tumatanda po tayo, may may sarili na po tayong sir,
perspective, sir. Mm. You see, in a reader's response, marami talagang response, ano? So, kasi iba-iba tayo ng experiences and iba-iba tayo ng community na pinanggalingan. So, tuloy ko na yung tanong, Frank, if you are Icarus, how will you act? So if I am Icarus, I will act obediently, sir, to my father, Daedalus, because kasi po kapag po tumaas pa po ako, palipad, pataas, or bumaba po ako, mapapahamak po ako either way. So kailangan ko lang po magstay sa middle para mabuhay po. Yun lang po. Isa pa yung anong yan, yung staying in the middle, yung gitna ka lang, ano, wag kang masyadong dito sa top, wag kang masyado sa baba, gitna ka lang. Narinig mo na ba yan sa paligid natin or sa mga peers mo? Opo, sir. Kapag parang bumaba ka po, parang kumulang ka, tapos kapag sumobra naman po, parang mapapahama ka rin po. Kaya kailangan naka-steady ka lang po dun sa middle po. Alright, so ilan na? 3 na, no? So, una, obedience. Pangalawa, habang lumalaki tayo, nagkakaroon tayo ng kanya-kanyang isip, syempre, no? And yung pangatlo, sa gitna lang tayo para huwag tayo mapahamak, parang may danger dun sa dalawang end, no? Sa baba, sa taas. So yung number 4, what is your interpretation about this literary work? What is it trying to tell you? Maya-maya na natin sagutin yan, ano? Pati yung number 5 na, did the literary piece taught you something? What is it? What is your reaction about it? Tignan nyo, ha? May tinuro ba sa inyong values? O di moralist yan. Pero we're not moralist ang critic natin ngayon, reader's response. Kaya ang kasunod, what is your reaction about it? Okay? So, and will you be heeding to it? Susunod ka ba? Anara. The reader and the text are co-creators of meaning. This is one of the main tenets of the reader's response approach to literary criticism, which I will be using in critiquing the poem Daedalus and Icarus by Trice. When I first see the title and learned that this is mythology, a story of how a great inventor named Daedalus and his son Icarus escaped the cruel king Minos of Crete by flying, I kind of told myself that it is purely for entertainment only because the myths are really just fantastical, but as reflected, I discovered something more. Alright, sa unang part sa introduction, ang una nyong gawin, magsulat muna kayo ng pinaniniwalaan ng mga readers' response approach critic. So, ang pinaniniwalaan nila, ang reader saka ang text, parehas nagtutulungan yan para makapag-create ng meaning o ng kahulugan. Right? May binibigay sa iyo ang text, ang literary work, at syempre, ikaw rin ang nag-i-interpret. So, co-creators kayo ng meaning. First part, yung tenet muna sulat nyo. Pangalawang part, yung preconception ninyo. Ano yung una nyong naisip nung mythology ang pag-uusapan? Anara, ano daw ang naisip nung nagsulat nito? Nung mythology ang pag-uusapan? It is purely for entertainment only. Alright. Punta naman tayo sa body. Okay? Dito mo sasabihin yung epekto sa'yo ng text. Alright? So, let's read. Let's have Frank. Si Frank naman ang babasa para sa body. Go ahead, Frank. The idea of flying is something that caught my attention. As I was reading the poem, especially in the part where they are to jump over the cliff, my heart pounded because I personally is afraid of heights. I felt excitement because I thought the father and son could successfully escape, only to be sad in the end because Icarus died because he didn't heed to his father's command and he flew higher to the sun. This part of the story was not explained, and I think was just intentionally left for the readers or listeners to ponder on. Alright, sa katawan ng ating essay na isusulat kapag reader's response critic, again, in the body part, tukuyin natin yung nararamdaman natin habang binabasa natin yung text. So, eto na yung mga bagay na nanggagaling sa loob natin. Let's ask Frank, anong ideya daw ang nakakot ng attention nung nagsulat nito?
the idea of flying, sir. All right. Something that caught his attention. Very good. So, let me ask you, sabihin natin, cleric, kung ang babasa ay isang batang naulila sa ama, namatay na yung father niya, yung ideya ba ng flying kaya yung magkokot ng attention niya o yung ideya ng pagkakaroon ng ama, yung makasama yung kanyang ama? Yung pagkakaroon ng ama, sir. Exactly. So, yan yung sinasabi ng mga reader's response. Iba-iba tayo ng interpretation. Ano? So, napakalaya niya itong criticism na to kung ano man yung naiisip mo, no? Riel, ano yung naging pakiramdam nung nagsulat nitong literary critic na ito? Second paragraph. Kasi po, sa una po, inakala niya po na magiging successful po yung escape nila. Then, only to find out po sa dulo na hindi po sumunod si Icarus and namatay po siya. Exactly. Ano? So, yung mga feelings ninyo na habang binabasa niyo yung text, sulat niyo din, ano? And sabi dito, this part of the story was not explained. Bakit kaya siya lumipad pataas? Alalahanin natin, Sir Raymart said, dalawa yung component ng reader na inaasahan. Alam mo dapat yung structure, yung mga elements of story, at dapat critical ka. Okay? So, ang critical na tanong, Anara, ano ang critical na tanong natin dito? Sir, kung ba't hindi po sumunod si Icarus dun sa Exactly. Bakit siya lumipad pataas papunta sa araw? Let me ask Joey. Pupunta ka ba sa araw, Joey? Kung lumilipad ka? Hindi po. Bakit? Hindi po. Mainit po. Exactly. Ano? So, mainit nakapagtataka, no? So, all the time, pag binabasa ko yung story nito, yan ang tanong ko yan ang response ko no? So, let's check further, no? Let's have Miss Valera Riel to continue reading. The idea of obeying parents is not new to me, nor to my classmates, because the values of obedience and respect to elders is always being taught to us in school and in our homes. However, I learned that the myth teaches not only the values of obedience to elders. When I researched, I found that the story talks about the value of moderation. One should not fly so low, nor fly too high. These are dangers on both ends. Staying in the middle seemed to me as something practical to do. However, if I have to fly low for the sake of a loved one, or if I have to fly so high for the benefit of a family or a dear friend, or for the country, I think I will not likely hesitate. Sacrificing for a loved one, a family, or a friend is one of the personal values that I cherish and observe. Let's have Sir Raymart to share about the value of moderation. For the knowledge of many, si Sir Raymart, nagtuturo siya ng ESP, nagtuturo pa siya ng English. So, Sir Raymart, ano po ba yung value of moderation? Ang ano ko kasi kay Icarus kasi is parang nagre-refer siya sa isang teenager. Nagkakaroon na ng curiosity. Siguro kaya siya lumipad, ganun. And siguro kasi merong mga nagsasabi na at our age, nagkakaroon tayo ng ganun Nagkakaroon tayo ng pagkasabik, no, sa mga bagay-bagay as we grow up, no. Kaya ang ano kasi natin dito is siguro magkaroon tayo ng control in ourselves. Ganun. So, the value of moderation is learning to control ourselves. Mga philosophers, ginagamit tong story na to para ituro sa mga Greeks na huwag kayong masyadong to the max and huwag kayong masyadong patay na bata. Gumitna lang kayo. Una po, if I have to fly low for the sake of a loved one, or if I have to fly high for the benefit of a family, and sabi niya po, hindi po siya mag-hesitate. Kasi po, ready po siyang mag-sacrifice para po sa taong mahal niya, ganun po. Ilan ang interpretation ang nakikita natin. Ang sabi, yung pagsunod sa magulang, yung value na yan. Yung pangalawa, meron, sabi ni Sir Raymart, may sarili tayong pag-iisip, dumadating yung panahon na hindi tayo sumusunod na, no? So, ang pangatlo, sabi dito, value of moderation. Dapat sa gitna lang para wag tayong mapahamak, and may goodness and beauty kapag nasa gitna ka lang. Pero yung pang-apat, ang sabi ko dito, kung kailangan kong lumipad ng napakataas para sa minamahal, para sa pamilya, para sa isang matalik na kaibigan, para sa bansa gagawin ko. Kasi yun yung values ko. So let's have Frank, Frank. Yes, sir. I really got curious why Icarus flew closer to the sun, knowing that it is dangerous. If he flew because of being so overjoyed in the experience of flight,
I will call him reckless. But I am considering something else. Perhaps he wanted to see whether Helios, the sun god, who drove a horse with a carriage and there sits the sun, is true or not. If the second one is the case, I would admire Icarus. Why? Because he ventured to see the truth. Alright, let's ask Joey to state it in Tagalog, ano, yung point na to. Ibang point naman ito. So, yung pong reader, yung writer po, napaisip po siya kung bakit si Icarus po pumunta malapit sa araw kahit na alam niya na mapanganib yun. Inisip ng reader na baka ginawa niya yon dahil gusto niya pong makita kung si Helios, yung sun god, kung sumasakay po talaga siya sa isang horse with carriage, kung totoo po yun o hindi. Tapos nakalagay yung araw dun no? Oh, so sabi dito paalala sa atin dito, kailangan alam mo yung structure ng literary work. Pero ang mahalaga rin, kailangan critical ka mag-isip. Ano? Nung panahon na yon, ang Diyos nila si Helios, ano? Sa Rhodes, ano? Meron pang malaking estatwa ni Helios doon sa city nila. Talagang higanting estatwa. So, thinking about that, perhaps that's the reason of Icarus why he flew so high. Ano? Kailangan makita ko to. Totoo kaya si Helios, ano? And ano ba si Helios? Well, siya lang naman ang dahilan ng lahat. Ang pagsikat ng araw, ang yan talaga ang bumubuhay sa mga halaman, photosynthesis and all. Yan. So, another point yan, mahalaga yung critical sa pagsusulat nyo ng essay nyo. Alright, we now go to the closing part. Nabambasahin yung last part yun para sa ating closing, ano? Reading it and researching about it and pondering about it, I can say it really deserves to be taught to young people like us students because it's allowing itself to interpreted in so many ways by many readers. To conclude, I would say that literary work taught me to be careful in life, yet in a way, it was whispering me to be brave despite uncertainties. Alright, so conclusion part. Ano ang naging dating sa'yo ng literary work? At ano ang naging epekto nito sa'yo? At ano ang naging kilos mo? Ano yung pagbabago nangyari sa'yo? Muli, ang literary work at ang reader, parehas nilang inaapektuhan ng isa't isa. And of course, reader ang nagde-decide kung ano yung pipiliin niya, ano? So, ano daw ang pinili dito nung nagsulat nitong essay na to? Ano yung naging desisyon niya? Sir, ang naging effect po nun sa buhay ng reader is maging mas careful po and mas maging matap. Yung story kasi yan maging maingat ka, pero pag tinignan mo sa isa pang side of the coin, binubulungan ka rin na maging matapang ka. Sa tingin mo, nakita niya kaya si Helios o hindi? Hindi po. Hindi niya nakita, pero nalaman niya yung katotohanan. Alright? So, ang story to, pwede rin tingnan na para malaman mo yung katotohanan, minsan talaga napakadelikado. May mga taong gumagawa ng pag-alam ng katotohanan kahit na amounting to loss of their lives, ano? Dr. Jose Rizal, mga bayani natin, ano? Ninoy Aquino, etc. Alright, so that ends our reading session for the reader's response. Now, pasalamat naman tayo sa ating mga makikinig, ano? Dito sa ating reading session. We start first with Sir Raymart, ano ang ating guest. Thank you, no? Actually, maganda to kasi nagkaroon tayo ng opportunity na we are encouraged to read more and appreciate literature. Hindi lang naman fiction, kahit naman mga informative text, no? Ayun. So, we are lucky enough for this, sir. And of course, Riel and the other guys, ano naman ang inyong closing? And syempre, magbigay naman kayo ng hindi lang pasasalamat, kundi payo na rin, ano? Dahil lahat nahihirapan ngayong pandemic, ano? Pero education continues, ano? So, let's start with Riel. Maganda po yung lesson po, tsaka po yung story neto. And para po sa daily life po natin, lagi po tayong mag-iingat po and lagi po natin susundin yung mga safety protocols po.
And let's hear from Frank. Go ahead, Frank. Yes, sir. First of all, thank you po for inviting me, sir, to this discussion, sir. And for my advice, sir, I would advise that go stay in the middle, sir, because if you stay in the middle, you will be safe, sir. Like all or some things comes in moderation talaga, sir. Yun lang po. All right, Joey, message for the audience, and let's thank them as well. In this time po na nasa bahay tayo and we have to continue education po. Too much education can burn out students, and then pag nag-rest naman po masyado or tinalikuran po natin yung responsibilities natin is masama din naman po. So, learn the value of moderation. So, ang galing ni Rest and work. ang galing ni Francine, so ni Joey, so in-apply niya sa education, yeah. Let's hear from Anara. Thank you po kasi nasama po sa ganitong activity. Then, napaka-helpful po nito and nakaka-enjoy po yung ganitong activity po sa atin, sir. Then, sa mga may kinig po students, stay safe po. Thank you, sir. Yan, so nakakamiss talaga, so ito lang yung way natin para ma-replicate yung face-to-face, although malayo, pero in a way nandoon din. Yun na, message for your fellow grade 10 students, lalo na yung mga tinatamad na or nanghihina na yung loob. Ano mapapayo mo dito sa kanila? Sir, thank you po sa pag-invite sa akin. Siyempre po, maganda po yung may mga session na ganito kasi mas maganda nga po kung madami kasi yung iba po tinatamad na po, nawawala na po ng gana, kung ano-ano na po ginagawa. Kaya ako pong may mga session po na ganito para na-motivate po silang gumawa. Para sa iba na mga grade 10, you can watch this, naka-public naman ito, and you can do it at your own time, lalo dun sa mga nagtuturo sa kapatid, and nagsishare ng gadgets. So, yan, flexible tayo. Thank you very much, guys. Sa totoo lang, ako ang may utang na loob sa inyo kasi tumutulong kayo sa pagtulong din sa mga kapwa grade 10 ninyo na mas maintindihan tong literary critic.